Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Malaki ang kumpiyansa ni Anthony Edwards matapos sabihin na siya ang maaaring kauna-unahang player sa ngayon ng NBA at NFL football. Kung saan siya ay may 5 taong max contract extension na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $205.9 million sa koponan ng Timberwolves na pwedeng umabot pa sa $260 million mga idol. Ngunit kaugnay sa kanyang pinirmahang kontrata ay ipinagbabawal kay Anthony Edwards na maglaro ng propesyonal na football. Dahil iyon ay higit na mas mapanganib sa pinsala kaysa sa kanyang koponan sa basketball ng Timberwolves. Gayunpaman sa isang panayam kamakailan ay sinabi ni Edwards na nais niyang subukan ito sa sandaling manalo ng titulo ang Timberwolves. Si Edwards ay lumabas sa Marco Summers Open Thoughts na palabas sa ESPN at tinanong ni Summers si Edwards tungkol sa paglalaro sa NBA at NFL. Kung saan ang tanging naging sagot lamang ay baka siya daw ang mauna at kanya daw susubukan. "I'm gonna try. First I gotta handle my business in the NBA. Minnesota organization, we want to win a championship. After that, we'll figure that out." Wala din naman duda na kumpiyansa si Edwards na magagawa niya ito. Si Edwards ay tulad ni LeBron James at ng maraming iba pang manlalaro ng NBA ay isang athletic phenom na umunlad din sa football ng kabataan bago ibinalik ang kanyang pagtuon sa basketball. Iyon ay iba kaysa sa paglalaro ng football sa isang mataas na antas. Na ang tanging manlalaro na maaaring lumapit sa NBA-NFL combo ay si Nate Robinson, ang 5'9" point guard at nagkampiyon ng slam dunk contest na nakakuha ng NFL workout tryout kasama ang Seahawks. Naglaro si Robinson sa bahagi ng 11 season ng NBA, ngunit una siyang dumating sa University of Washington sa isang football scholarship at nagsimula ng 6 na laro para sa Huskies bilang cornerback bago ibinalik ang kanyang focus sa basketball. Sa ngayon ay bata pa naman si Edward at nasa tuktok pa ng kanyang pagiging atleta. At samantala ay inamin naman ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry na hindi niya pinahahalagahan ang mabilis na desisyon ni Scott Foster na patalsikan si Chris Paul. Ang pag-eject kay Paul sa huling bahagi ng first half ay nagdulot ng pinsala sa Golden State Warriors kung saan ay natalo kasi sila sa score na 123-115 kontra sa Phoenix Suns. Naayon sa sinabi ni Stephen Curry sa kanyang interview, after daw mangyari ang ikalawang technical foul ni CP3 ay kinausap niya pa ang referee na hindi niya nagustuhan ang desisyon nito. At dagdag pa ni Curry na kapag ang isang player o manlalaro at ang referee ay nag-uusap ay kailangan itong manatili doon. Na ang isa talaga sa ikinedismaya ni Stephen Curry noon ay ang kanilang muling pagkatalo dahil malinaw din na yung time na yun ay naghahabol ang Warriors ng panalo bago dumating ang buwan ng December. Ito rin kasi yung buwan na halos lahat ng team ay magkakaroon ng mga back-to-back games dahil sa dikit-dikit na schedule. Kinailangan ni Curry na pumasok at pigilan si Paul noon at ay patong sana ang kanyang mga kamay kay Foster pagkatapos ng ikalawang technical foul pero wala din namang nangyari. Habang sinamantala naman ng Suns ang sitwasyon at pinahaba ang kanilang double-digit na kalamangan sa score na 63-47 sa pagtatapos ng halftime. Sa paglalaro ni Curry sa kanyang pinakamasamang laro sa season na ito, dinala ng bench ng Warriors ang laban sa ikalawang kalahati, kung saan din ay tumakbo ang laro ng kanilang pangalawang unit at umabot pa sa 118-115 ang score sa natitirang 19 seconds ng fourth quarter. Ngunit nawalan sila ng lakas habang sina Devin Booker at Kevin Durant ay tinataka na ang kanilang kapalaran. Ang Phoenix Suns ay nakakuha ng season high na 52 free throws at gumawa ng 44. Si Durant ay tumama ng 15 sa 15 sa mga stripes habang si Booker ay isang beses lamang sumablay sa kanyang ika-14 na mga ride upang malampasan ang isang magaspang na 5 of 15 shooting night. Habang sa isang pahayag ay sinabi naman ni Chris Paul na ito daw ay isang personal, na matagal na nilang alitan ni Foster na nagsimula pa noong nasa Los Angeles Clippers pa lamang siya na ilang taon na ang nakakaraan. Nadagdag pa ni Chris Paul ay ito daw ay alam na ng liga at alam na ng lahat kung saan sa nangyaring sitwasyon sa kanyang anak na lalaki. Na para nga daw kay CP3 ay okay lang naman daw sana sa isang referee na nagsasalita at nagsasabi ng kahit ano, huwag lang gumamit ng isang technical para may parating ang kanyang punto, na sa huli ay ipinangako pa rin ni CP3 na kailangan niyang gumawa ng mas mahusay na magtrabaho upang siguraduhin na mananatili siya loob ng court para sa kanyang mga kasama sa koponan, pero yun lang at muli na namang nabuhay ang kanilang matagal nang naging issue na hindi pinagkakasundoan sa labas ng NBA. At ipinaliwanag din naman ni Scott Foster ang kanyang side kung bakit niya inalis si Paul sa mismong laro. Ayon kay Foster ay hindi raw naging sportsmanship ang pag-uugali ni CP3 kaya niya ito binigyan ng first technical foul.
At ang pangalawa daw ay patuloy pa rin ang pagrereklamo ni CP3 mga idol kung saan daw ay nagdulot ito ng pangalawang technical foul na humahantong sa kanyang ejection mula sa laro. Nagpatuloy siya sa pagrereklamo at nakatanggap ng pangalawang hindi sporting technical foul. Lakers News ipinaliwanag ni Darvin Ham ang desisyon na hindi tawagan ang timeout late laban sa Mavericks noon. Ang Los Angeles Lakers ay nagmistulang isang pagod na koponan nang sila ay nahulog sa likod ng malaking pagkatalo noon sa Dallas Mavericks sa ikalawang back-to-back games. Gayunpaman, ang Lakers ay gumawa ng pinakamalaking comeback ngayon pagkatapos mabaon sa double digits na kalamangan ng Dallas at matalo sa score na 104-101. Ito ay isang masiglang pagsisikap mula sa Los Angeles na mukhang patay sa tubig bago sila nagising sa huling bahagi ng second half upang gawin itong isang laro. Nangunguna ang Lakers sa huling bahagi ng fourth ngunit hindi nakuha ang mga free throws at turnovers na sumira sa momentum na kanilang binuo. Ang Lakers ay lumaban sa lahat ng paraan pabalik at nanguna sa huli ngunit hindi na-convert sa kanilang huling ilang minuto, habang si Kyrie Irving ay maswerteng na ipasok ang isang tres at pagkatapos ay gumawa ng ilang mga libreng throws para maselyohan ang panalo sa Dallas. Matapos ang 3-pointer mula kay Irving na naglagay ng isa sa Dallas sa huling 20 seconds, pinasok ng Lakers ang bola nang hindi tumawag ng timeout. Naghahanap ng lob attempt si LeBron James kay Anthony Davis ngunit mahina ang pass at nauwi ito sa turnover. Si Darvin Ham ay may dalawa pang timeout na natitira sa kanyang pagtatapos sa team ng Lakers na hindi ginamit, ngunit sa kalaunan ay ipinaliwanag ang kanyang naging desisyon na huwag gumamit ng timeout ng kahit isa sa lugar na iyon. Naayon kay Darvin Ham ay kailangan daw talaga minsan na pipiliin mong huwag magkaroon ng pagkakataong mag-sub ang kalaban ng kanilang mga defender, na ang points kasi dito ni Darvin Ham ay manatili at samantalahin ng Lakers sa mabilisang paraan ng laro. Na kung tatawagan mo nga daw ng timeout sa sitwasyong iyon ay maaari kang makapag-drop ng isang magandang appearance. Ngunit kaya daw gumawa ang kanyang mga players play at ilagay ang kanilang mga sarili bagay na alam mo, o higit sa karaniwan, mula sa elite defenders sa posisyon upang lumipat ngayon sa komportableng laro mula sa kanilang lima na sa isang mahusay na defensive na pananaw. Kaya subukan mong lumikha ng isang kawalan at maglaro sa daloy. Dahil may mga taong naniniwala dyan at may mga taong hindi dahil isa raw siya sa naniniwala na kapag mayroon akong LeBron James, sa kanyang koponan at Austin Reeves at AD, Dallo, AR ang mga taong tulad nila ay alam at panatag kang kailangan lang gawin ito. At iyon ang ginawa namin. Nagpasya kaming gawin iyon. Hindi ko ito pinagsisisihan kahit kaunti at ayon mismo yan sa mga sinabi ni Darvin Ham. Sa punto ni Ham, ang Lakers ay mukhang maaari silang magkaroon ng isang dissenting shot sa sandaling iyon habang ang nagbabantay noon kay James ay si Kyrie Irving. Ang proseso ay maayos ngunit ang resulta ay hindi pumabor sa LA. Bagamat maaaring nakakadismaya para sa mga tagahanga na makita ang koponan na nagsasayang ng isang panalo, ang positibong takeaway ay ang ginawa ni Coach Ham at ang Lakers ay hindi tumiklop ng napakadali nilang magagawa. Inamin naman ni Darvin Ham na nakakadismaya para sa mga pagbabalik na hindi maikli. Nakaugalian na ng Los Angeles na hukayin ang kanilang sarili sa malalaking butas bago umakyat muli sa laro. Bagamat na-appreciate ni Ham ang pakikipaglaban ng koponan, inamin niyang mahirap pa rin itong makabuo. Ngunit ayon kay Ham ay isang aral daw ito para sa kanyang team, tulad ng sinabi ko sa aking mga player, hindi kami naniniwala sa mga tagumpay sa moral dito. And you know, as I said before starting last year, it's not just wins and losses, there's wisdom and lessons at may aaralan pa kami ngayon. The way we buckled down sa fourth quarter at lumaban at nagbigay ng pagkakataon. Iyan ang nahugot mo sa larong iyon. Iyan ang aral na makukuha mo rito ayon pa kay Head Coach Darvin Ham.